Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan, aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Kami, mahal na Panginoon, sa araw na ito ay nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala, maging sa bawat yugto ng banal mong gawain na kami sinamahan, ginabayan, at higit po sa lahat ay napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. At narito kami sa pakikinig namin ng mga banal mong salita. Narito kami, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, sumasamo, kahabagan mo kami at patawarin. At sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, ginagalang mahal na pastor, lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya, mga banal mong salita sa oras pong ito. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng hadlang, lahat ng mga gawa ng kaaway, paganilangan, kasawa from us, hindrance ng Philippine Daos, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, lahat po ng mga anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, maminamahal, at maaari na po tayong makaupo sa ating mga kanikanyang mga upuan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Tayo po sa mga sandaling ito ay nagpapaabot ng ating pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Atin din pong pinapaabot, ating pagbati po, ating pagrespeto at dobling paggalang at pag-alaala po sa mga pagtuturo at pangangaral ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, our dearly beloved honorable pastor, Will Destrada Almeda, the end-time prophet of God, and our dearly beloved honorable assistant pastor, Lina Almeda. We love you so much po, our dearly beloved honorable parents in the Lord. Also, we greet with love and respect the beloved Almeda children and family. Sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, co-preachers, mag-isa lahat po ng mga beloved webcast viewers sa inyong mga tahanan, magandang hapon na po sa atin pong lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, basahin natin ang ating mga banal na kasulatan. Kindly po, ating pag-aralan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ating paksa ngayong araw na ito, maminamahal ating pamagatan. Praise the Lord. Knowing the true God. Maminamahal, kilalanin ang tunay na Diyos. Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 9, versikulo 23 hanggang 24. Ito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. 24, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa ang kanya at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat ang mga bagay nito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng Word of God. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, God bless you, ating beloved Bible reader. Everybody shout, Amen. Amen. Maminamahal, pagdating po sa salita ng dakilang Diyos, dapat alerto po tayong lahat. Ano po? Amen? Kaya nga, pinapaupo natin sa harapan, kung maaari mga minamahal, yung mga choir members. Praise the Lord. Amen? Mga adult choir o finest choir, mga minamahal, dahil pagka yung salita ng mahal na Panginoon, ang bawat response po natin ay mahalaga. Amen? Amen? Praise the Lord. Atin mga minamahal, pag-aralan, ang sabi rito, kilalanin natin ang tunay na Diyos. Ano po? Sinasabi ng Word of God, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Maminamahal, napakahalaga po na makilala ng lahat ng tao ang totoong Diyos. Napakaraming relihiyon sa buong mundo, maminamahal. Maraming naniniwala sa Diyos, ngunit hindi po lahat ay nakakakilala sa totoong Diyos. Merong paniniwala, mga minamahal, na ang Diyos nila ay dalawa. Iba, mga minamahal, 3. Iba, mga minamahal, mas marami pa.
Ang salita ng ating mahal na Panginoon nagsasabi na meron lamang iisang Diyos. Ang Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. He is the sovereign creator, maminamahal. Siya po ang dakilang manlilikha ng lahat ng bagay na ating nakikita sa langit at sa lupa. Siya po ang tagapagbigay buhay. Siya po ang Diyos na makapangyarihan, mga minamahal, na sa kaniyang kadakilaan, sa kaniyang kabutihan, lahat po tayo ay pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, the Lord our loving God, mga minamahal, He exercised righteousness, loving kindness, and judgment. Ang ating mahal na Panginoon. Ang nag-iisang Diyos ay dapat na ituro sa lahat ng tao. Dapat ipangaral ito, mga minamahal. Maraming tao, mga minamahal, maniniwala na may Diyos, ngunit ang kanilang buhay ay malayo sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Kaya kung hahanapin natin at aalamin natin ang tunay, mga minamahal, na kahulugan nito at paliwanag, walang ibang pinaka-source kundi ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi po yung balita, hindi, mga minamahal, yung nangyayari sa iba-iba, mga minamahal, panig ng buong mundo. Ang pinakabatayan ng katotohanan, isa lamang, kundi ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Basahin natin, mga minamahal, ang Colossians chapter 1, verses 14 to 18, and then, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 8, verse 5 and 6. Dito po sa aklat ng mga taga-Colossus, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 18, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan. Sa makatuwid bagay, siya'y bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Amen. Amen. God bless you po. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 6. Dito po ang sinasabi, sapagkat bagamat may mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit man, maging sa langit o maging sa lupa, gaya na may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng bagay at tayo sa Kanya, at isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Amen. Palakpakan nating lahat ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, meron lamang isang totoong Diyos. There is only but one God. Amen. Ang ating makapangyarihang Diyos, ang sabi ng ating nabasang verse, maminamahal, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na siya'y nagkatawang tao, nahayag siya bilang Son of God. Bilang Creator, siya po yung God the Father, mga minamahal. At bilang Holy Spirit, siya po yung Comforter, mga minamahal. At siya po yung nananahan sa puso natin, gumagabay sa atin, yan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon. He is the image of the invisible God. For by Him were all things created. Ang sabi po dito, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng bagay that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist.
And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos, ang ating Savior, ang ating sinasampalatayanan, isa lamang ang Diyos. At isang pangalan ng ating Savior, tagapagligtas, Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord. Sa matandang katuruan, mga minamahal ng isang Diyos, yung monotheism. Ang ibig sabihin ng mono, mga minamahal, single, alone, or one. And then yung theos, God. Ang nag-iisang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Everything that surround the entire universe. Lahat ito ay ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon. He is the head of the church, the head of the body, and the firstborn from all the dead. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya, nung araw na hindi pa natin nakikilala ang mahal na Panginoon, tayo mga minamahal ay mga Romano, mga deboto tayo. Amen? Mga religyoso. Alam niyo mga minamahal, sa amin sa Marikina, malapit lang yung simbahan. Nakatira po kami sa East Santos Street. Kanina nga, nagkukwentuhan kami ni Kuya John. Mga minamahal, may Diyos doon, may santo ng San Lorenzo Ruiz. Meron mga minamahal na kahiga doon. Ano po yun mga minamahal? Yung Black Nazarene. So pagka religyoso kang tao, mga minamahal, pag nagdadasal ka ng nobena, mga minamahal, kinakabisado mo yung laman ng libro. Ano po? So yung mga minamahal, Station of the Cross. Pagdating po mga minamahal ng mahal na araw, isa-isa po yan mga minamahal na nanalangin po yung mga tao. Ang sabi ng isang coworker ko, dahil marami din siyang Diyos nung araw, pag hindi siya napakinggan doon sa Baklaran, yung kanyang prayer, pupunta siya sa Quiapo. Minamahal. At pagka hindi rin siya napakinggan doon sa Quiapo, pupunta siya mga minamahal sa grotto. So pag araw ng Miyerkules, pag araw ng Biyernes, pag araw ng Linggo, mga minamahal, kung saan niya mga minamahal, mararamdaman na merong makikinig na kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin, ano po? Mabago ang kanyang buhay. Pero hindi po nababago. Lalong sumama ang buhay niya. Isang araw, nadako po siya sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry. At narinig niya ang pangaral ng ating minamahal, ginagalang, mahal na pastor. Kung gusto mo ng kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan, dapat maniwala ka na meron lamang isang Diyos, ay isa lamang makapangyarihang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya ang daan, buhay at katotohanan. At nung oras na yun, maminamahal, alam niyo po, nahipo yung puso niya. Nagpabautismo siya sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa ibang churches, bago ka bautismuhan, dudoktrinahan ka muna. Napakahalaga ng kaligtasan. Ang kaligtasan, pag narinig natin ang salita ng ating mahal na Panginoon at sumampalataya ka. Amen. Ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Nilo Miranda, doon pa nga mga minamahal sa ilog binautismuhan. Nagpabautismo siya dahil galak na galak niya yung puso niya nung araw na yon, mga minamahal. Napakinggan niya ang Word of God, wala na siyang sinayang na oras. Sapagkat sa pagkikinig na salita ng mahal na Panginoon, dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Yung pananampalataya po natin, alam niyo po, pag meron kang totoong Diyos, ang sabi rito sa 1 Corinthians 8 verse 5 and verse 6, for though there be that are called gods, ito yung mga Diyos na tinatawag ng mga tao. Whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many. Ito po yung totoong Diyos. Verse 6, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom
are all things and we by Him. Amen? Magkaiba ba yung God the Father at yung Savior, mga minamahal? Sapagkat sa ibang katuruan ng denomination, mga minamahal, merong iisang Diyos, ngunit tatlong persona. Mga minamahal. Yung persona, yun yung nakikita. Pero mga minamahal, isa lamang ang Diyos. Ang katuruan ng Biblia, mga minamahal, hindi po tatlong persona, kundi nahayag sa tatlong kapahayagan ang nag-iisang makapangyarihang Diyos. Kaya yung God the Father at yung Savior, ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus, iisa lamang yun, mga minamahal. John 10 verse 30, I and my Father are one. Iisa lamang sila. The Holy Spirit, the Son of God, and God the Father, they are all agree in one. Kaya mga minamahal, pag nakilala natin na meron lamang isang Diyos sa sanlibutan, maraming Diyos, mga minamahal. Kaya nga si Pablo, nung nandun siya sa Atenas, nakita niya ang mga tao, ang sabi po ng Acts 17, basahin niyo po sa inyong mga tahanan, verse 21 to 23 and verse 27 and 28. Ang sabi ni Pablo, nagmamasid ako sa inyo at nakita ko ang pagiging makadiyos ninyo. At sa isang dambana ay nakakita ako ng isang nakasulat at nakalagay sa Diyos na hindi kilala. Your God is the unknown God. Ang sabi ni Pablo, ang Diyos na hindi nyo nakikilala ay ibinabalita ko sa inyo at ipinakikilala ko sa inyo. Ang sabi ni Pablo, in Him we live. Sa Kanya tayo nabubuhay. Siya ang author ng buhay natin, mga minamahal. Bakit ka humihinga? Dahil merong Diyos na nagbibigay hininga sa atin sa araw-araw. Paggising natin, mga minamahal, sa gabi na tayo natulog at muling nagising tayo dahil merong makapangyarihang Diyos na muling nagpapatibok ng ating mga puso. Dahil sa isang iglap, mga minamahal, pwedeng huminto ang pagtibok ng ating puso. Pwede, mga minamahal, ikaw ay natulog sa magdamag, ikaw, mga minamahal, ay gigising na hindi na nakamulat ang iyong mga mata. Dahil isa lamang ang nagbibigay buhay sa atin, walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos. Kaya dapat ikaw ay sumampalataya, maniwala sa Kanya. Maraming naniwala, maraming sumampalataya, ngunit hindi naman nakahandang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagkilala sa totoong Diyos ay meron pong kalakip na pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Kung nakilala mo na ang Diyos, bakit ka pa gumagawa ng masama? Kung nakilala mong totoo ang mahal na Panginoon, lumayo ka na sa paggawa ng kasalanan at kasamaan. Dahil ang totoong Diyos, pag naramdaman mo sa buhay mo, kumilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, hindi ka nagagawa ng bagay na hindi ka aya-aya at hindi ka lugod-lugod sa harap ng mahal na Panginoon. Dahil aayusin ng mahal na Panginoon ang buhay natin. Pagpapalain niya po tayo. Amen? Amen? Napakinggan natin kanina, mga minamahal, masasamang mga tao. Mga dati mga drug addict. Ano po? Wala na silang pag-asang magbago ang buhay nila. Ngunit totoo ang Diyos. Hindi mo kailangan ng kulungan para magbago ang buhay mo. Ang kailangan mo sa buhay mo, walang iba, kundi ang Savior, ang tagapagligtas, ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabi, mga minamahal, ng ating susunod na verse, basahin natin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga unang sulat ni Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 6. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yes. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo na sa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Amen. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen.
So makikita mga minamahal sa buhay po natin kapag ikaw ay totoong mayroong Diyos na nakilala. Mag-iiba yung buhay natin mga minamahal. Yung dating gusto-gusto mong nasa barkada ka, nasa bisyo ka, mag-iiba na mga minamahal. Hindi na yun ang kaligayahan mo, yung bisyo, mga minamahal, yung sugal, alak, sigarilyo, drugs. Yung iba nga mga minamahal, makagamit na ng drugs kahit mangutang, kahit magnakaw. Pag wala kang espiritu ng mahal na Panginoon, walang Diyos na nangunguna sa buhay mo. Yung pagkilala mo sa Diyos, maminamahal, yan po ay huwad sa harap ng mahal na Panginoon. Walang bisa, walang kapangyarihan. Nakilala mo ang Diyos sa isip lamang, sa salita lamang, pero wala po sa gawa. Mas nagiging makapangyarihan po yung pagkilala mo sa Diyos kapag sa iyong gawa ay nakikita, mga minamahal, yung liwanag ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Yung bunga ng Espiritu Santo kapag ikaw ay pinapatnubayan ng pag-ibig na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay mayroong Espiritu ng Diyos, you're always filled with the Holy Spirit. Amen? Amen? Kahit wala kang pera, masaya ka. Amen? Amen? Yung mga kapatiran, mga minamahal, isipin nyo, gaanong kalaking pagpapala na makilala ang totoong Diyos. Maraming nangangaral ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon, enticing words. Kung pakikinggan mo yung pangangaral nila, maghihikayat ka. Pero walang kapangyarihang taglay. Sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, dito ibinuhos ng mahal na Panginoon maraming himala. Ang mga dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, kaya ang dyablo, inggit na inggit siya sa mga totoong mga anak ng Diyos na dinala ng mahal na Panginoon sa buong katotohanan. He is like, mga minamahal, a roaring lion. Nagngangalit ang dyablo, mga minamahal, na maagaw ang mga anak ng Diyos sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung meron kang pinakikinggan na ibang church, ibang fellowship, at ibang Diyos ang ipinapakilala na hindi ayon sa salita ng mahal na Panginoon, they can twist the truth into a lie. Kaya nga tayo, mga minamahal, pinipreserve ng mahal na Panginoon ang purity ng puso natin. Pinipreserve ng mahal na Panginoon ang purity ng pag-iisip natin kapag ang pakikinggan mo, mga minamahal, ay ang buong katotohanan ng dalisay na Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Ipinangaral ng ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa tayo sa nais ng mahal na Panginoon without any mental reservation. Huwag ka na mag-alilangan. Yung himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, sapat na. Dati-rati, mga minamahal, ikaw ay isang drug addict na bago ka ng mahal na Panginoon. Masamang tao ka. Dito ka pinabait ng mahal na Panginoon. Dito ka umiiyak sa presensya ng Diyos. Sino ang nagbago ng buhay mo? Yun yung makapangyarihang Diyos na pumasok sa puso mo, yung Espiritu ng ating mahal na Panginoon. When the truth about God lives in your heart, paminamahal, maramdaman mo ang saya maglingkod sa Diyos. Iba, mga minamahal dito, mga dating mga NPA, mga commander, mga masona, naglaan sila ng mahabang taon sa bundok na naninirahan po sila. Nakikipagbaka. Lumaban sa gobyerno. Pero ngayon, sila po ay mga law-abiding citizen. Mga pinagpalang mga anak ng dakilang Diyos. Naging mga Kristiyano sila. Naging mananampalataya sila sa ating pinakamahal na Panginoon. Isang kapatiran, mga minamahal, ang sabi niya, nung hindi niya pa nakikilala ang mahal na Panginoon, hindi siya naniniwalang may Diyos.
Puro galit ang nasa puso niya. Puro mga minamahal. Hindi magaganda ang iniisip niya. Pero isang araw, nakarating ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon doon sa lugar nila, mga minamahal, sa Quezon Province. At nung sila, mga minamahal, ay nagsama-samang tiningnan ang Bible study. Yung mga dala-dala po nila, mga minamahal, na mga bayong, may mga armas po yun. Itinago nila sa mga sagingan. At sila'y nakinig habang nakikinig sila. At ipinapangaral ang katotohanan, mga minamahal. Masasaktan ka talaga. Masaktan ka dahil katotohanan yan. May lakip na kapangyarihan ang salita ng Diyos na ipinapangaral. Ngunit nung araw na yon, siya mismo ang nagpasya sa sarili niya. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. Habang hindi pa huli ang lahat. Kaya nga ang salita ng mahal na Panginoon, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Ang sabi ng ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor. Dahil sa pagmamahal niya sa mga kaluluwa. How many years prayer and fasting. Nag-aayuno sila kahit walang makain. At kung meron ng pagpapala, nag-aayuno pa rin sila, mga minamahal. Ano man ang kalagayan ng sitwasyon, they never stop praying and praying, mga minamahal. Until such time, tayong lahat na nandito. At nandiyan sa inyong mga tahanan, tayong lahat ay pinagpala ng dakilang Diyos. Naabot tayo ng kanilang mga maninga sa panalangin. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat nating sundin ang utos ng Diyos. At ang utos ng mahal na Panginoon ay hindi mabigat. Amen. Isang kapatiran, maminamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ako. Pagpalain mo ako, mahal na Panginoon. Ang kanyang vow sa ating mahal na Panginoon, ang kanyang pledge. Mahal na Panginoon, pag dumating po yung pagpapala, ibibigay ko yung para sa iyo, maminamahal. Yung blessing, mga minamahal, dumating. Pero alam niyo, mga minamahal, nanghihinayang siya. Dahil yung kanyang promise na 50%, ang naibigay niya lang, mga minamahal, ay 25%. Alam niyo, pag nag-promise tayo sa Diyos, tutuparin natin yan. Dahil yan ang simula ng pagbubukas ng maraming pinto ng pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Huwag kayong manghihinayang. Pag meron kayong naipromise sa mahal na Panginoon, tuparin ninyo. Everybody shout, praise the Lord. Sundin natin. Sapagat yung makapangyarihang Diyos, yung totoong Diyos, ang pagpapala niyang ibinibigay sa atin araw-araw, sabi nga po, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Wala pa man yung pagpapala, i-claim mo na, mga minamahal. Angkinin mo na yan. Sampalatayanan mo na, mga minamahal, na malulutas sa problema mo. Sundin mo lamang kung ano ang pinag-uutos ng mahal na Panginoon. Huwag kang mag-doubt, huwag kang mag-alinlangan. Kaya minsan, mga minamahal, nadidelay pa ang blessing. Dahil baka paghawak na po natin, mga minamahal, yung ating vow, yung ating promise, hindi natin tuparin. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, next verse, basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13, 14 hanggang 17. Ito pong sinasabi, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? 14, at kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. 15, kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? 16, at sumagot si Simon Pedro at sinasabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, at sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, tinanong ng ating mahal na Panginoon, si Peter, anong sabi ng mga tao tungkol
sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi mga minamahal ng ating nabasa, praise the Lord, verse 14, mga minamahal. 15, ang sabi po rito sa verse 14, mga minamahal. And they said, some say that our John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, but whom saith that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Ang sabi ni Pedro sa ating mahal na Panginoon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art Christ, the Son of the living God. Sinasabi ni Pedro, ang mahal na Panginoon, siya po ang Savior, the Holy One of Israel, the Redeemer. Ang ating pinakamahal na Panginoon, ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kanya, hindi ikaw, ang minamahal, ang nagsabi niyan, kundi ang kapangyarihan ng Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating lahat, ng mga totoong kumilala sa ating mahal na Panginoon, dapat kilala natin ang mahal na Panginoong Yesus. Amen? Paano mo paglilingkuran ng totoong Diyos kung hindi mo siya kilala? Nung araw, bilang religyoso, ang akala ko, ang Diyos, si Virgin Mary. Maminamahal. Dahil meron po kami santo doon sa bahay. Yung mga santo ninyo, maminamahal. Pag kami po ay pasaway ng mga bata, pinapaluhod kami doon sa harap ng altar. Nung araw, maminamahal, lagyan pa yun ng asin, lagyan ng bunggo. O, sige, para babait. Mga batang ito. Pero hindi kami bumabait, maminamahal. Pasaway pa rin. Pero nung makilala namin ang mahal na Panginoon, ang totoong Diyos, itong mga bata na to, napakaganda ng future nila. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Yung masiglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Nasaan na yung mga youth choir, ang singles choir? Yan, napakaganda rin ang future nila. Yung mga pioneer choir po natin, mga adult choir, lahat tayo na rito. Napakaganda ng future natin. Bakit po? Dahil meron tayong totoong Diyos, nahahawakan niya ang buhay natin. Paglipas man ng maraming mga panahon, dumaan ka man sa pagsubok, sa ups and down ng buhay natin, dahil meron tayong totoong Diyos na nakilala. Kahit ang pinakamabigat pa na unos ang mangyari sa buhay natin. Anong sabi ng ating mahal na pastor? For to me to live is Christ and to die is gain. Hindi ka matakot sa kamatayan. Amen? Amen? Dahil ang kamatayan, pag naglingkod ka sa Diyos, totoo, yan ang pinakamalaking tagumpay ng buhay po natin. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mapalad ka, Simon Bar-Jonas. At tayong lahat na naabot ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon, napakapalad nating lahat. Dahil ang ating minamahal, ginagalang mahal na pastor, beloved assistant pastor, beloved Almeida children, itinuro nila sa atin ang buong katotohanan. Hindi tayo nag-aral ng Bible school, nag-enroll sa anumang theologian school, pero naramdaman natin, naunawaan natin, natuklasan natin na meron lamang iisang Diyos na totoo at tunay. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Pag may karamdaman tayo, tatawag tayo sa mahal na Panginoong Yesus. Yung iba mga nag-aral ng Bible school, pag nagkasakit, punta agad sa ospital. Punta agad sa butika. Pero yung mga anak ng Diyos, na sa Jesus Miracle Crusade, tinaruan ng ating mahal na pastor, lumuluhod muna pag may sakit. Amen? Lumuluhod, kahit bata yan, mga minamahal, lumuluhod yan. Nagsisisi. Kinakausap ang mahal na Panginoon, nananalangin.
tumatawag sa tunay na Diyos. At ang mahal na Panginoon, laging bubuksan niya ang bintana, dungawan ng kalangitan, para ang ating mga panalangin ay mapakinggan ng ating dakilang Diyos. Lahat ay masabi ng malakas na praise the Lord. Huli yung 2 verse po, maminamahal. Jeremiah chapter 29, verse 12 and 13, and 1 John 5, verse 20. Dito po sa aklat ng mga Jeremias 29, versikulo 12 hanggang 13. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiayon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo, at inyong hanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Ito po ang sinasabi. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo. Sa mga tuwid, siya ang kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Maminamahal. Ang ating mga pakinggan, ating mga prayers, ano po, ang sabi po rito, pag meron kang totoong Diyos na nakilala, ang totoong tunay na Diyos ay nakilala mo, ang mga panalangin pala natin, pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Nakikinig po siya. Ang ating hihilingin na may pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, lahat ng ating kahilingan ay pawang ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Ngunit laging meron po tayong dapat na gawin. Kinakailangan, susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Laging kinakailangan magpakumbaba ka sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kilalanin mo siya sa lahat ng akbang ng buhay mo, lahat ng plano mo. Dapat kasama ang mahal na Panginoon. Amen? Kung nag-iisip ka, mahal na Panginoon, sana dumating yung panahon, pagyamanin mo ako. Meron bang nag-iisip sa atin ng ganyan? Mahal na Panginoon, nakita ko ang pangangailangan ng church. Mahal na Panginoon, pagyamanin mo ako. Para isang araw, ako na yung tutulong sa church. Amen? Sa isang outreach sa puntahan namin, yung mga co-workers namin, di ba, araw-araw dito sa pastoral house nagpipray, nananalangin, umaga pa lamang, madaling araw pa lamang, maghapon yan, hanggang gabi, nagpipray, nagpupuri. Sabi nung isang co-worker, Kuya, mag-pray tayo na may masave na milyonaryo para lahat ng ating pangailangan ma-provide. Sabi ng aking isang co-worker, ang ipag-pray na lang natin, ang mga kapatiran, gawing milyonaryo ng mahal na Panginoon. Mahina yung response natin, ano po? Gusto niyo bang pagpalain ng Diyos? Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Humiling na rin tayo ng pagpalain ng Diyos. Maminamahal, sabi nga, kung humiling ka na bigyan ka ng bigas, dapat merong ulam. Amen? Amen. Kumplituhin mo na mga minamahal. Dahil in prayer, in asking our needs to our loving God, mga minamahal, libreng manampalataya. Kailangan lang makita yung gawa sa atin eh. Dahil alam natin na merong totoong Diyos, merong nakikinig ng panalangin, nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan, nag-iingat sa atin. Pag meron kang hiningi sa mahal na Panginoon, kumpletuhin mo na. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Yung isang kapatiran na ospital, mahal na Panginoon, pagalingin mo po yung aking nanay, pagalingin mo yung aking tatay. Pinagaling na ng mahal na Panginoon. Kaya lang may babayaran sa ospital. Pero himala pa rin ng mahal na Panginoon. Pati yung bayarin sa ospital, nilutas din ng ating mahal na Panginoon. Kanina naalala ko yung patotoo ng ating beloved Tatay Luis Miranda. Ano po? Napakinggan niyo ba? Nabantayan niyo kanyang testimony kanina?
Isang magandang sasakyan nasa harap niya. At isang motor din, mga minamahal, na sa likod niya. Kumbaga, na-sandwich siya. Kailangan, mga minamahal, magbayad siya nung sasakyan sa harap at yung naatrasan niya sa likod, mga minamahal na motor. Wala naman siyang pambayad. Kung titingnan niya yung sasakyan, mga minamahal, hindi niya kayang bayaran yon. Magkanong laman ng kanyang pitaka, mga minamahal? 700 pesos. Hinihingi sa kanya 20,000 kahit maghati sila. Wala pa rin siyang pambayad. Pero nanalangin siya sa mahal na Panginoon. Napakinggan natin, binantayan ko yung pagkatotoo niya. Ang kanyang prayer, mahal na Panginoon, ingatan mo ako. Sa pangunang dalangin ng aming mahal na pastor, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hindi po ng mahal na Panginoon yung may-ari ng kotse. Tatay, 700 lang laman ng pitaka mo. 700 lang pitaka mo. Ang pera mo, huwag ka na magbayad. Kaya lang tay, meron kang problema. Yung nasa likuran, yun yung motor. Sa akin, wala ka nang aalalahanin. Pero paano yung nasa likod? Sabi niya, mga minamahal, siguro si Tatay Luis, kung nasolve lang mahal na Panginoon, yung sasakyan, yung sa motor, kaya ding solvin ng mahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal? Pag nananampalataya ka na meron kang totoong Diyos, magagawa niya kahit yung imposibleng bagay, kayang gawing posible ng mahal na Panginoon. Yung mahirap na bagay, kayang padaliin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan nating lahat ng ating mahal na Panginoon. May magagawa ang Diyos. Kung ikaw nariyan sa iyong tahanan ngayon, meron kang mabigat na problema, karamdaman, merong totoong Diyos. 1 John 5 verse 20, ang sabi po dito, maminamahal, praise God. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true. Even in His Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Palakpakan natin lahat, mahal na Panginoon. Amen? Yung God the Father at yung Son of God, iisa lang po yun. Dahil yung God the Father, mga minamahal, the Creator of everything, siya ang maluwalhating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In 1 Timothy 3 verse 16, He manifests in the flesh. 2 Timothy 3 verse 16, He manifests in the flesh, seen by the angels, preached into the word, maminamahal, believe in all believers. So yung makapangyarihang Diyos, yung sovereign God, yung God as a Spirit, ang mahal na Panginoon, hindi nakikita, nahayag siya. Kaya siya'y isinilang sa isang sabsaban sa manger doon sa Bethlehem. Yon ang Diyos na makapangyarihang nahayag sa laman upang iligtas ang lahat ng makasalanan. At tayong lahat na sumampalataya, siya ang totoong Diyos. Ang ating mga panalangin, lahat po ito ay pinakikinggan ng nag-iisang Diyos, ang ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Kaya aawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Pasasalamatan natin ang dakilang Diyos na makapangyarihan. Napakapalad po natin at napakapinagpala po nating lahat. Napakaganda ng buhay na plano ng Diyos sa atin. Ayaw ng mahal na Panginoon tayo'y mapahamak. Pinangangalagaan tayo at pinakaiingat-ingatan araw-araw ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya, lahat ng mga matatapat na mga anak ng Diyos, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Bigyan natin ng kaluwalhatian, karangalan, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Buong karangalan, kapangyarihan mo
walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, digin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Sa lahat ng mga narito na mananampalataya ng dakila Ang Diyos, aming alay ay pasalamatan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa araw-araw na tayo iniingatan niyo. buong Binibigyan tayo ng kalakasan ng ating mga Panginoon. Napakaraming himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil meron totoong Diyos na nakikinig ng mga dasal at mga panalangin. Ang aming alay ay pasamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Ipalakpak natin ang ating mga kamay para sa ating mahal na Panginoon. Meron po tayong mga bisita, baguhan na rito ngayong araw na ito, paminamahal. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Ang araw na ito ay ginawa ng mahal na Panginoon para kayo ay maligtas. Ang araw ng bukas ay hindi natin tiyak. Kaya sa sandaling inyong narinig at napakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, buksan niyo ang inyong mga puso para sa ating mahal na Panginoon. Kilalanin niyo siya, tanggapin niyo siya bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng inyong buhay. May 4 na reglamentong kaligtasan, maging sa lahat po ng mga nasa inyong mga tahanan, mga beloved webcast viewers. Una po ang tinatawag na pananampalataya. Ito po ay nanggagaling at nakukuha sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig po ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon.
Pangalawa po ang tinatawag na pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan sapagkat lahat ng tao sa mundo ay nagkasala sa harap ng mahal na Panginoon. Walang matuwid, walang kahit isa. Kaya kailangan tayo po'y magsisi, magbalik loob, at ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, tapat at banal ang Diyos at tayo patatawarin sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Pangatlo po ang tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Malibang ang tao ay panganak na muli ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makaparoon doon sa langit. Kaya kinakailangan mabaptize po tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2 verse 38. Maminamal, nandun po ang pangako ng mahal na Panginoon. Mapatawad ang ating makasalanan at pagkatapos ito ay kakamtin natin, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun po yung pang-apat, baptism of the Holy Spirit. Sa oras ito, sa lahat ng mga baguhan bisita, tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon. Itaas ang inyong mga kamay at kayo po ay sumabay sa panalangin ito ng pagsisisi at pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi, tao sa aking puso. Nagbabalik loob ako sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ang aking buong sambahayan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa lahat ng mga baguhang narito. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa mga baguhan. Dinala mo ngayong araw na ito, nawan sandaling ito ay maging simula na kanilang paglilingkod sa iyo. Ipagpatawad mo ang lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Gawin mo silang tunay ng mga anak sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Higit sa lahat, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo sila kasama ka lang buong sambayanan. Pagpalain mo ang lahat ng mga baguhan sa araw na ito, makapagpatuloy sila maglingkod sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Lahat ay masabi ng Amen. God bless you so much po at maaari na po kayo makabalik sa inyong mga upuan. At pagkatapos po ng ating closing prayer, meron po tayong isinasagawa na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang mga damit ninyo ay hindi mababasa dahil meron tayong ginagamit na baptismal robe. After po ng ating closing prayer, tumanggap kayo ng bautismo para sa pag-uwi ninyo, kompletong reglamento ng kaligtasan na inyong nakamtan na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayong lahat ay manalangin ngayon sa lahat po ng ating mga kahilingan at pangangailangan. For our mass healing and prayer for the sick, tayong lahat maminamahal ay magkaisa po. Manampalataya sa ating mahal na Panginoon, maging mga beloved webcast viewers sa inyong mga tahanan, sa mampanig ng buong mundo, ang dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan, na dumirinig ng lahat po ng ating mga dalangin. Manampalataya tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Rebukin natin ang mga karamdaman kung ito'y karamdamang cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, kidney troubles, heart disease, anumang karamdaman, rebukin natin in the mighty name of Jesus. Bilang point of contact, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang isang kamay kung saan naroon ang ating karamdamang tinataglay, at isipin natin ang ating beloved honorable pastor, evangelist Wildis Almeda, ang naglehan sa atin pong lahat. Tayong lahat ay magkaisa, tayong lahat ay manampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Isus. Narito kaming lahat ng iyong mga anak, buong pagpapakumbaba kami, mahal na Panginoon, sumasamo, kahabagan mo kami at patawarin. Ang bawat dalangin ng iyong mga anak, bigyan mo katugunan, mga pagpapala sa material, physical, spiritual, kagalingan ng karamdaman, kalakasan, ipagkalo mong katugunan ng mga bawat panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Higit sa lahat, araw-araw po namin panalangin para sa buong family ng aming beloved, honorable parents in the Lord, beloved Almeda children, grandchildren, children-in-law, great-grandchildren po na minamahal, aming ginagalang malapastor, araw-araw na kalusugan, kalakasan sa buong sambayanan ng aming beloved parents in the Lord. Higit sa lahat, ibuhos masaganang pagpapala, malapang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Sa oras na ito, malapangin lahat ng mga tagumpay sa iyong panalagawain, mga anniversary, crusade, malapanginoon, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Handa kami sa iyong nalalapit na pagbabalik, O Diyos. Sa oras na ito, buong pananampalataya
Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat na makaramdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, high blood, kidney troubles, heart disease, all incurable sicknesses, cast out, cast out, cast out. Weaknesses, cast out imperfections. In Jesus' name, be blessed and be healed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Minamahal at tayong lahat ay sama-samang tumayo at bilang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay at buong pananampalataya ang kinin po natin lahat po ng mga prayers nating lahat sa pangunang panalangin ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor. Tayo po ay tinugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sigaw natin 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God. At lahat po ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lamang mga minamahal ang ating Diyos na makapangyarihang nagpapala sa atin mga minamahal, araw-araw na nag-iingat sa atin, lahat ng pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. God bless us all po and a blessed Sunday po sa ating pong lahat. Darito tayo sa ating mga announcement. Ibigin natin pagkakataon sa ating beloved co-preacher, ating beloved brother Jose Rebilla. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved preacher. Mars Pacton sa salita ng Diyos natin pong napakinggan. Mga minamahal, sa hapong ito, praise the Lord, puri po ating dakilang Diyos. At mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na sa sunod na bahagi ng pinagawin natin pinakamamahal na Pinoon, yung ating pong mga announcement. At bago po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po ay kukuha po na ating pong mga special pledges, mga minamahal, para po sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinoon, para po sa magbayarin natin, mga minamahal, na ating pong binabayaran monthly, mga minamahal, po rin po ating pinakamamahal na Pinoon. At narito po ang ating pong beloved brother Jason Llamazares para sa panalangin ng ating pong special offering. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ating po itaas sa ating pagkakaloob sa ating pinamamalapang sus. Dakila mapagpala namin Diyos na mapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, ang pinamamalapang sus. Sa napanalangin namin ginagalang mga Pastor World Shot na medang malapang noon, narito po may malapang noon sa aming mga pagkakaloob, malapang noon para sa aming mga special offering, malapang noon upang ito'y magamit, malapang noon. Hallelujah, malapang noon sa pangangailangan na yung banal na gawain, malapang noon. Hallelujah, pagpalain, malapang noon yung mga anak na walang sawa nagkakaloob, nagtatapat, nagbibigay para sa yung banal na gawain, masunod ang yung banal na kalooban, malapang noon. At ibalik mo malapang noon ng mga 5 beses, malapang noon. At siksik-liglig umapaw higit pa sa kanilang mga inaasahan, pati silang pagpalain, pasaganain, malapang noon, lahat ng malapang noon ng yung mga anak. So, ng panalangin namin ginagalang malapas sa world is shot. Ito po sa dalang sa pangalan ng pinamamalapang sus. Amen. Praise the Lord. I thank God for all His many, many blessings. I thank God for all He's done for me. For He saved my soul and set me free. He saved my life, but He's all to me. And I take
Amen. Praise the Lord. God bless po sa iyong pagkaloob para sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. At sa ating pong mga announcement, patuloy po ang ating pong pananambahan sa dakong ito, mga minamahal, 3 times a week po. Araw po ng Miyerkules, ating midweek service, tayo po ay nag-umpisa ng alas 3 po ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 7 po ng gabi. At yung ating overnight prayer, mga minamahal, araw po ito ng Biyernes, tayo po ay nag-umpisa ng alas 7 po ng gabi. Ito po ay natatapos ng alas 2 po ng Sabado ng madaling araw. At yung ating Sunday service, mga minamahal, katulad po kanina, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng umaga at natatapos po ng alas 3 po ng hapon. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon at after po ng ating pong banal na gawain, mayroon po tayong lihans. Sana is magpalihans, mga minamahal. Kayo lamang po ay dumako sa unahan kaya para kayo po ay may lihans na ating pong mga beloved prayer warrior. At mayroon din po tayong counseling sa lahat po na may mga katanungan. Kayo lamang po ay lumapit sa ating pre-charge area o kaya po sa ating pong beloved sister information, mga minamahal. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. At sa ating pong mga beloved Martial, mga minamahal, kayo po mga minamahal ko ay mag-a-assist dito po mga minamahal ko sa loob. At yung ating pong mga beloved MMTE po mga minamahal ko sa dako po ng highway. At yung mga tatawid po mga minamahal, hintayin po natin na tayo po ay alalayan ng ating pong mga minamahal na kapatiran sa pagtawid mga minamahal sapagkat mabibilis po yung mga sakyan dyan mga minamahal at para po tayo po ay makaiwas po sa anumang pong disgrasya mga minamahal. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon, kung wala na pong karagdagang announcement mga minamahal, tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang banal na gawain sa maghapong ito. Narito po ating pong beloved Brother Danny Celo para sa ating pong closing prayer. Tayong lahat ay tumayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat idumalangin sa ating pinakalang Panginoon. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Labis-labis po ang aming pagkapasalamat sa hapong ito mula Panginoon. Sa maluwalhati na tapos sa iyong banal na gawain mula Panginoon. Salamat po mula Panginoon sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, iyong pinagpala sa mga pag-aawitan ng joyful song, solemn song, mga patuwa naming kapatiran, sa lahat nag-alay ng awitin mula Panginoon, ng mga beloved choir mula Panginoon, sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, higit sa lahat mula Panginoon, sa iyong banal na salita mula Panginoon, nagbukas sa aming mga isipan na ikaw ang tanging Diyos, ikaw nag-iisang Diyos sa aming buhay mula Panginoon. Maraming salamat mula Panginoon, higit sa lahat mula Panginoon sa iyong pagkilos sa aming kaligitnaan. Salamat o Diyos sa kabila ng aming mga pagkukulang nandyan, ang iyong kahabagan sa bawat sa aming mula Panginoon, na puno ang aming mga puso mula Panginoon, na kagalakan sa araw po ito mula Panginoon. Dinadalain po namin mula Panginoon kung paano kami pinarating sa lugar na ito na matiwasay mula Panginoon sa aming pansamantalang pag-iwalay mula Panginoon. Pag-ingatan niyo po ang bawat sa lahat ng uuwing mula Panginoon. Ingatan niyo po mula Panginoon. Partingin niyo po sa aming mga kanya-kanyang tahanan na maliwalhati mula Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat sa araw po ito. Ito po ang aming samadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid. Tayo po ay magkamayan, tanda ng ating pag-ibigan sa ating pong pinakamamahal. Praise the Lord. You are